a lot of the transactions between and amongst the perpetrators in this case are really cash-based. So to hear that from a person who was center in the method or scheme is very important for us to follow the money and follow the trail of money. 130 million pesos ang sinasabing natanggap umano ni dating Public Works and Highways Undersecretary at ngayon state witness na si Roberto Bernardo mula kay dating Congressman Zaldico. Ito ang nakasaad sa isinumiteng judicial affidavit ni Bernardo sa Sandigan Bayan 6th Division bilang bahagi ng kanyang testimonya laban sa siyam na DPWH Mimaropa officials at kapwa-akusado ni Zaldico sa kasong malversation. Ito po yung hinahandaan namin dito sa Office of the Ombudsman para pagdating po niya sa Sandigan Bayan, maisabi rin niya lahat ng nalalaman niya. And again, here at the Office of the Ombudsman, we're really only after the truth. Base sa ginawang paglalahad ni Bernardo, 10 milyong piso kada taon ang natanggap niyang pera kay Ko mula taong 2023 hanggang 2025. Ipinadala umano ito sa tauhan ni dating Mimaropa Regional Director Gerald Pacanat na isa rin sa akusado. Bukod pa rito ang umanay 100 million pesos na parte-parteng ipinadeliver ni Ko sa pamamagitan naman ng aid ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Tansya ni Bernardo, tig 40 million pesos noong 2023 at 2024 at 20 million pesos nitong 2025. Nang tanungin ni Associate Justice Sarah Jane Fernandez kung para saan ang mga pera, sagot ni Bernardo, token of gratitude umano ito. Walaan niyang partikular na instruction kung ano ang gagawin sa pera, ngunit tinanggap na lamang niya dahil sa takot. Hindi rin tiyak ni Bernardo kung saan nanggaling ang pera. Sa unang pagharap ni Bernardo bilang state witness sa flood control scandal, tiniyak ng ombudsman na hindi ibig sabihin nito na ligtas na siya sa lahat ng pananagutan. It would be unfair din na bibigyan namin siya ng blanket immunity kasi if there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. Samantala, inaasahang ipepresenta ng prosekusyon ang isa pang state witness na si Henry Alcantara sa mga susunod na pagdinig. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.